Kaya hindi ka pa nag-i-improve ang income mo for the simple reason na ayaw mo pa talagang kumita ng malaki. Kung ano ang sitwasyon natin, tayo may kagagawan. Kung gusto mo ng pagbabago sa sitwasyon mo, magsisimula yan lahat sa walang iba kundi sa isip mo at sa salita mo at sa magiging galaw mo. Here we go. Hi classmate, kumusta po kayo? Kararating lang po namin dito sa La Union at kasama ko po yung mga ibang mga top earner, naging top earner sa community po namin for the past last year, 2023. And pag-usapan natin, bago tayo mag-usap-usap, syempre may babatiin muna ako. Hindi pwede mawawala yung mga nagpapabati sa atin. Ayun. Yun. Kay Darna Narda 8284. Classmate, pabati po. Isa din po kita tinitingnan na inspirasyon sa life at sinimulan ko na mag-build sa isip po. Salamat, classmate. Thank you sa iyo, ha. Okay. Anyway, for the past 1 month hindi po ako nakagawa ng vlog kasi busy talaga, classmate. Dami ko pong ginagawa. And na-enjoy din po ako sa mga pinag-experience ko sa buhay-buhay ko. Ayan, ihahabol ko po yung lahat ng experience ko, mga kwento. Yan, pag-usapan na lang natin, classmate. Kasi meron akong ipapanood sa inyong video. Ito, panoorin. Okay, anong napansin nyo? Diba habang pinapanood ko tong sayaw na to, sabi ko, grabe, ibang-iba ng evolution ng sayaw ngayon. Kasi kung ikukumpara mo noon, mainstream sayaw na yan, ibig sabihin. Kaya nga sa TV kasi yun ang panahon malamang pinakamagaling na sayaw natin. Then, ang bottom line doon, sabi ko, kaya nagkakaroon ng changes, ng evolution ng dance. Katulad ngayon, sobrang galing na, para ng mga robot, galing na mag-slow motion, di ba? Pag sumasayaw. Kasi meron lang naman ng mga dancer na nagsawa. Di ba dumating sa point na ang boring naman ng ganitong klaseng dance? Gusto ko nang mas higitan ko pa ng konti. Kung dati nagpa-practice siguro mga dancer ng 1 oras, ano ba naman kung magpa-practice ako ng 2 oras? Ano ba naman kung nagdadalawang oras sila, mag-4 na oras? Now, dun ko na-relate kasi kahapon, meron kasi ako classmate na every month na tinatawag na mentoring. Tinatawagan ko talaga yung mga personal handle ko. Kinukumusta ko sila, inaano ko ano nangyari sa kanila, and at the same time, since namomonitor ko yung income nila, pinupush ko na lalo silang kumita ng malaki. Ngayon, dun ko may mga iba akong kausap na sabi ko, pare, bakit hindi ka nagbabago sitwasyon mo? Bakit hanggang ngayon, ang kita mo kikita, mawawala, kikita, mawawala, kikita, mawawala? Sabi niya, siguro kailangan ko pa mas magsipag. Sabi ko, honestly, sa totoo lang, kaya hindi ka pa nag-i-improve ang income mo for the simple reason na ayaw mo pa talagang kumita ng malaki. Sabi niya, bakit naman po? Sabi ko, parang ganito kasimple. Bakit ako pa ang tumawag sa'yo? Bakit ako pa ang nagtanong sa'yo? Ilang months ka ng maganda kita? May mga hindi maganda kita? Nagkakautang ka pa? Bakit hindi ka man lang ang nagtatanong sa akin? The point na hindi ka nagtatanong, di ba ang sagot niya? Sabi ko, inunahan ko na nga sabi ko, ang magiging sagot mo naman, pwedeng nahihiya ka sa akin, or baka natatakot ka sa akin. Now, sabi ko, parang ganito yung kasimple. Kaya ka meron hiya, meron kang takot, kasi hindi ka pa desidido. Di ba, classmate, parang ganito kasimple. I-explain po natin to. Pag once na napupupo ka, pag pupung-pupo ka na halos lalabas na, di ba hindi ka na nahihiya? Wala ka nang pakialam kung nasaan ka, basta magtatanong ka saan ka pwedeng magpupo, saan mo pwedeng gawin. Di ba may ganon? Pero pag medyo ang nararamdaman mo, parang tama pa kayong pantiisin, mahihiya ka pa. Tapos sabi ko, another example pare, alam mo ba na ang tao kayang kumain ng tao? Sabi niya, oo naman. Sabi ko, kailan? Pag sobrang desperate na. Sabi ko, yan lang problema sa inyo. Kasi ako nung nagsisimula sa inyo, thank you. Ano lang, ipopromote ko lang ulit. Mantang yan. Nung ako nagsisimula katulad ninyo, sabi ko, ako ang nangungulit ng sobra sa mga uplines ko. Nangungulit ako sa mga mentor ko na applying, gustong-gusto kong kumita ng malaki. Applyin paano ba ako maging top earner? Applyin paano ko ba abutin na abot nyo? Applyin paano rin ba ako kumita ng kinikita nyo?
gigil ako magtanong. Kinukulit ko sila. Kaya, ang difference nga, sabi nila, ang difference ng taong successful, magiging successful or successful na tao, eto, at least may idea ka na. Ang mahihirap, ang mga taong hindi magiging successful, they are motivated pag nawawala na sila. Ibig sabihin, may pera ka. Pag may pera ka at marami kang pera at nababayaran mga payables mo, chill ka lang sa buhay, okay lang. Pag naubos, doon ka lang magsisipag. Pag meron ka naman ulit, papahinga ka naman. Pag naubos, doon ka na naman magsisipag. Ang taong successful, pag kumita ng malaki, kahit maganda na ang kinikita niyan, mas magsisipag pa ulit yan. Mas magsisipag pa ulit yan. Parang ako, I'm motivated to do network. I'm motivated, hindi dahil sa pera alone eh. I'm motivated kasi may gusto akong ulit gawin. Ibig sabihin, parang ganito kasimple. Dati ang goal ko, kumita ko ng malaki. Sunod na naging goal ko, yung mga handle ko, kumita ng malaki. Sunod na naging goal ko, yung mga bago kong handle, kumita naman ng malaki. Ibig sabihin, kailan ka titigil? And because of that, doon ako napipilitan lalong mag-grow. Kasi parang sinabi ko nga doon sa isang, sabi niya, pag nag-handle kasi ako ng tao, sabi niya, pag nag-handle daw siya ng tao, at the same time, nagdadirect siya, ang hirap pagsabayin. O, sabi ko, teka lang. Sabi ko, mundo mo yan. Sino ang nagsabing mahirap? Di ba, naniniwala ka naman sa law of attraction. Ano sabi mo? Sabi ko pa ulit, pag nag-handle ka ng grupo at meron kang bagong grupo, ang hirap pagsabayin. Sabi ko, dun pa lang meron ka ng tapos na statement. What if sana ang tanong mo sa akin, nasa harapan mo na rin lang naman ako? Ba't hindi mo pa ako tanongin na, upline, mentor, paano ko po pa pagsasabayin na nagpapalaki ako ng grupo at the same time, nagkikreate ako ng bago? Ibig sabihin, pag yun ang tanong mo, makakahanap ka ng sagot na gusto mo. At pag ganun ang rason mo, makakahanap ka rin ng rason na gusto mo. In short, classmates, sana ma-realize po natin kung ano ang sitwasyon natin, tayo may kagagawan. Kung gusto mo ng pagbabago sa sitwasyon mo, magsisimula yan lahat sa walang iba kundi sa isip mo at sa salita mo at sa magiging galaw mo. Kasi ako, lagi ko lang sinasabi, classmate, kung nagagawa nga ng mga bilyonaryo, ng mga trilyonaryo, ng mga milyonaryo, tao